hiwaga ng itim na tandang. Sa isang maliit na baryo sa Samar, nakatira si Mang Dario, isang simpleng sabungero na kilala sa pagiging matiyagan ngunit madalas kapusin sa pera. Araw-araw, nag-aalaga siya ng mga manok panabong, umaasang balang araw ay papalarin din siya sa sabungan. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, tila laging talo ang kanyang mga alaga. Marami na ang nangutya sa kanya. Dario, baka hindi para sa iyo ang sabong. Biro ng ilan sa sabungan. Ngunit hindi siya sumuko. Isang gabi, habang pauwi siya galing sa palengke, may narinig siyang tila mahina at paos na tilaok mula sa gilid ng daan. Nilapitan niya ito at doon niya nakita ang isang maitim na tandang, sugat-sugat at tila pinabayaan. Kaawa-awa ka naman, bulong ni Mang Dario. Dinala niya ito sa kanyang maliit na kulungan at inalagaan. Nilinis ang sugat, pinakain ng masustansyang patuka at araw-araw kinakausap na parang tao. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting lumakas ang tandang. Makintab ang balahibo ng itim na parang gabi at ang mga mata ay tila nagliliyab sa tapang. Isang umaga, napansin ni Mang Dario na kakaiba ang kilos ng tandang. Hindi ito basta tumitilaok, parang may kakaibang lakas na dumadaloy sa katawan nito. Subukan kaya natin sa laban, sabi niya sa sarili. Dumating ang araw ng pista sa Karatig Baryo. Pitpit ang itim na tandang, sumabak si Mang Dario sa laban. Marami ang natawa nang makita ang manok niya. Yan! Mukhang payat pa! Sigaw ng isang manood. Ngunit nang magsimula ang laban, nagulat ang lahat. Sa unang salpok pa lamang, mabilis at matalas ang galaw ng itim na tandang. Parang alam nito ang bawat galaw ng kalaban. Sa loob lamang ng ilang minuto, panalo. Natahimik ang sabungan. Sunod-sunod ang hamon. 1, 2, 3, lahat tinalo ng itim na tandang. Sa unang pagkakataon, umuwi si Mang Dario na may dalang makapal na sobre ng panalo. Hindi siya makapaniwala. Simula pa lang ito, bulong niya habang nakatingin sa kakaibang tandang. Ngunit hindi niya alam, ang itim na tandang ay may lihim na hindi pa niya natutuklasan. Lihim sa gitna ng dilim. Matapos ang sunod-sunod na panalo ng itim na tandang, mabilis kumalat ang balita sa buong bayan. Si Mang Dario na dati kinukutya, ngayon ay hinahangaan at kinainggitan. Anong pakain mo riyan, Dario? Tanong ng kapwa sa bungero. Ngunit ngumingiti lamang siya. Hindi rin niya alam kung bakit tila kakaiba ang lakas ng kanyang alaga. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang tumitindi ang galing ng itim na tandang. Kahit mas malalaki at mas sanay na panabong ang kalaban, tila walang takot itong sumasalpok. Parang may kakaibang talas ang pakiramdam nito, laging nauunahan ang galaw ng kalaban. Isang gabi, nagising si Mang Dario sa malakas na tilaok. Bumangon siya at lumabas ng bahay. Tahimik ang paligid, ngunit may malamlam na liwanag sa kulungan. Dahan-dahan siyang lumapit, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang itim na tandang ay nakatayo sa gitna ng kulungan, tila nakatingala sa buwan. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa mapulang liwanag at ang hangin sa paligid ay parang umiikot. Biglang may malamig na simoy na dumaan sa kanyang likuran. Alagaan mo siya at hindi ka maghihirap. Napalingon si Mang Dario, ngunit walang tao. Nanginginig siyang bumalik ang tingin sa tandang. Ngunit normal na ulit ito, tila walang nangyari. Kinabukasan, may dumating na matandang lalaki sa kanyang bahay. Mahaba ang balbas at seryoso ang mukha. Sa'yo ba ang itim na tandang? Tanong nito. Opo, sagot ni Mang Dario. Hindi pangkaraniwan ang manok na iyan. May taglay iyang lakas na hindi basta-basta. Ngunit tandaan mo, may kapalit ang bawat biyaya. Hindi na nakapagsalita si Mang Dario. Nang mag-angat siya ng tingin, wala na ang matanda. Mula noon, nagsimula ang mas malalaking laban. Mas malaki ang pusta, mas maraming pera. At sa bawat panalo, mas lalong yumayaman si Mang Dario. Ngunit sa bawat gabi, mas lalong nagiging kakaiba ang kilos ng itim na tandang. At unti-unting nararamdaman ni Mang Dario, hindi lamang swerte ang dala nito, kundi isang lihim na maaring magbago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Kapalit ng kayamanan. Patuloy ang pagyaman ni Mang Dario. Nakabili siya ng bagong bahay na yari sa semento, nakapagpatayo ng malaking kulungan ng mga manok, at halos araw-araw ay may dumadalaw na gustong makipagpustahan sa kanyang itim na tandang. Ngunit kasabay ng kanyang pag-asenso, may mga kaibang pangyayari ring nagsimulang maganap sa baryo. May mga sabungero na bigla na lamang nagkakasakit matapos matalo sa kanyang tandang. May ilan namang nagsasabing sa tuwing lalaban ng itim na manok, tila lumalamig ang paligid at parang may aninong dumaraan sa ibabaw ng sabungan. Isang gabi, muling nagising si Mang Dario sa kakaibang ingay. Ngunit hindi tilaok ang kanyang narinig kundi parang mahihinang bulong. Lumabas siya at nakita ang itim na tandang na tila nakatitig sa kanya.
Ang mga mata nito'y kumikislap sa dilim at sa unang pagkakataon nagsalita ito. Mas marami pang panalo, mas marami pang kayamanan. Napaatras si Mang Dario. Ano ka ba talaga? Nanginginig niyang tanong. Biglang nag-iba ang anyo ng anino sa likod ng tandang. Parang may malaking pakpak na umuuspong sa dilim, ngunit saglit lamang at naglaho rin. Kinabukasan, dumating muli ang matandang lalaki. Hindi pa huli ang lahat, sabi nito. Ang tandang na iyan ay binantayan ng isang espiritu ng sabungan, binibigyan kanya ng tagumpay, ngunit kumukuha rin siya ng lakas mula sa mga natatalo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Dario. Habang yumayaman ka, may unti-unting nawawala sa paligid mo. Napaisip si Mang Dario. Totoo nga, simula nang dumating ang itim na tandang, tila nagiging malamig ang pakikitungo ng mga tao sa kanya. Kaunti na lamang ang tunay na kaibigan. Puro inggit at takot ang nakikita niya sa kanilang mga mata. Ngunit nang sumapit ang araw ng pinakamalaking laban sa buong lalawigan, hindi niya napigilan ang sarili. Napakalaki ng pusta. Kapag nanalo siya, tuluyan na siyang yayaman ng sobra. Habang hawak niya ang itim na tandang, naramdaman niya ang malakas na tibok nito, parang puso ng tao. At sa kanyang isip, muling umalingaw-ngaw ang bulong. Piliin mo, kayamanan o kapayapaan. Hindi niya alam kung ano ang magiging desisyon ng laban. Dumating ang araw ng pinakamalaking laban sa buong lalawigan. Siksikan ang sabungan, puno ng sigawan at palakpakan. Lahat ay gustong masaksihan ang itim na tandang ni Mang Dario, ang manok na hindi pa natatalo. Napakalaki ng pusta. Kapag nanalo siya, magiging isa na siya sa pinakamayamang sabungero sa rehiyon. Ngunit habang hawak niya ang kanyang alaga, ramdam niya ang kakaibang lamig sa hangin. Parang may mabigat na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Sigurado ka ba riyan, Dario? Bulong ng isang matandang sabungero sa tabi niya. May mga bagay na hindi dapat ipinagpapalit sa pera. Hindi siya sumagot. Pinasok sa gitna ang dalawang manok. Ang kalaban, isang malaki at kilalang kampeon mula sa Maynila. Maraming naniniwalang iyon na ang katapusan ng itim na tandang. Nang magsimula ang laban, agad sumugod ang kalaban. Mabilis at malakas ang unang salpok. Napaunggol ang mga tao. Ngunit tulad ng dati, tila may kakaibang lakas ang itim na tandang. Parang nababasa nito ang galaw ng kalaban. Mabilis itong umiwas at sumalakay. Habang tumatagal ang laban, mas lalong nagiging marahas ang tagpo. Sa bawat palakpak at sigaw ng tao, mas lalong kumikislap ang mga mata ng itim na tandang. At biglang parang tumigil ang oras. Sa paningin ni Mang Dario, nagdilim ang paligid. Nakita niyang tila may malaking anino sa likod ng kanyang tandang. Isang anyong may pakpak na kangisi. Panalo ka pero akin ang kapalit. Nagbalik ang ingay ng sabungan. Sa huling salpok, bumagsak ang kalaban. Panalo. Nag-uumapaw ang sigawan. Lumapit ang mga tao, ibinuhos ang pera, binuhat si Mang Dario sa tuwa. Ngunit hindi siya makangiti. Sa kanyang mga kamay, naramdaman niyang tila nang hihina ang itim na tandang. Unti-unting kumupas ang kinang ng mga mata nito. Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Wala ang dati niyang kasiyahan. At nang tingnan niya ang kulungan kinagabihan, wala na ang itim na tandang. Sa halip, may isang balahibong itim na naiwan at isang malamig na bulong sa hangin na bayaran na ang utang. Napaupo si Mang Dario. Nanalo nga siya. Yumaman nga siya. Ngunit may nawala sa kanya na hindi kayang tumbasan ng kahit gaano karaming pera. Ang nawalang anino. Kinabukasan, nagising si Mang Dario na mabigat ang pakiramdam. Tahimik ang buong bahay. Wala ang dati maagang tilawak ng itim na tandang na gumigising sa kanya. Agad siyang tumakbo sa kulungan. Wala pa rin. Isang itim na balahibo lamang ang naiwan sa sahig. Makintab ngunit malamig sa kanyang palad. Parang may kakaibang bigat itong dala. Lumipas ang mga araw at kahit marami na siyang pera, hindi siya mapakali. Hindi na siya bumalik sa sabungan. Hindi na rin siya makatulog tuwing gabi. Mas lalong naging kakaiba ang paligid ng kanyang bahay. Madalas may marinig siyang tilaok sa 10 oras ng gabi. Minsan naman may aninong dumaraan sa gilid ng kanyang paningin. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas, muling nagpakita ang matandang lalaki. Natapos na ang kasunduan, sabi nito. Anong kasunduan? Wala akong pinirmahan. Sagot ni Mang Dario. Hindi lahat ng kasunduan ay isinusulat. Ang pagpayag mo sa tulong ng hindi mo nauunawaan ay sapat na. Napayuko si Mang Dario. Nasaan na ang tandang ko? Tapos na ang tungkulin niya. Ang espiritong nagbantay sa kanya ay bumalik na sa pinanggalingan. Ngunit may iniwan siyang aral sa iyo. Ano yon? Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa panalo kundi sa kapayapaan ng puso. Nawala ang matanda na parang usok sa hangin. Sa mga sumunod na linggo, napansin ng mga tao na nagbago si Mang Dario.
Ibinenta niya ang ilan sa kanyang ari-arian at tumulong sa mga mahihirap sa baryo. Nagpatayo siya ng maliit na silungan para sa mga batang walang tirahan. Hindi na siya bumalik sa malalaking laban. Isang madaling araw, habang sumisikat ang araw, may narinig siyang mahinang tilaok mula sa malayo. Ngumiti siya. Hindi man niya muling nakita ang itim na tandang, alam niyang minsan sa kanyang buhay, hinawakan niya ang isang hiwagang nagbukas ng kanyang mga mata. At mula noon natutunan niya, ang kayamanang walang kapayapaan ay isa ring pagkatalo. Tilaok, malalim, malakas, at puno ng kapangyarihan. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa dating kulungan ng itim na tandang, ang kulungang matagal na hindi binubuksan. Sa gitna ng kidlat at kulog may nakita siyang anino, isang tandang, maitim, matikas. Ngunit iba na ang itsura nito, mas malaki, mas makintab ang balahibo at ang mga mata ay tila nagliliyab na parang apoy. Bumalik ka, bulong ni Mang Dario, nanginginig. Ngunit hindi siya sigurado kung ang nakikita niya ay totoo o guni-guni lamang. Biglang tumigil ang ulan, at mula sa likuran niya narinig niya ang isang tinig, hindi ang matanda kundi mas malalim at mabigat. Hindi pa tapos ang utang. Napalingon siya, isang anyong anino na may malalaking pakpak ang nakatayo sa likod niya. Ang huling laban ay hindi para sa pera, kundi para sa iyong kaluluwa. Nanlamig ang kanyang katawan. Anong gusto mo? Tanong niya. Isang huling laban. Kapag nanalo ka, malaya ka na. Kapag natalo ka, akin ka. Napayuko si Mang Dario. Alam niyang hindi na ito laban sa sabungan, kundi laban sa kapalaran. Dahan-dahan niyang hinawakan ang itim na tandang. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot, kundi katapangan. At sa gitna ng madilim na gabi, nagsimula ang laban na walang saksi, kundi ang buwan at ang hangin. 7. Ang huling pagsubok sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nagsimula ang huling laban. Walang sigawan ng tao, walang pustahan. Tanging si Mang Dario, ang itim na tandang at ang dambuhalang aninong may pakpak. Simulan na, umalingaw-ngaw ang tinig na parang kulog. Mula sa dilim, lumitaw ang kalaban, hindi isang ordinaryong manok, kundi isang nilalang na gawa sa usok at apoy. Ang mga mata nito'y kulay abo, walang buhay, napahigpit ang hawak ni Mang Dario sa kanyang tandang. Hindi para sa pera ito, bulong niya. Para sa kalayaan. Sa isang iglap, nagsalpukan ng dalawang nilalang, hindi ito tulad ng karaniwang sabong. Sa bawat salpok, may kasamang pagyanig ng lupa. Sa bawat iwas, may pag-ihip ng malakas na hangin. Mabilis ang galaw ng itim na tandang, ngunit malakas ang kalaban. Ilang beses itong tinamaan at bahagyang napaatras. Sumuko ka na, bulong ng anino kay Mang Dario. Hindi mo ito kayang talunin. Ngunit, naalala ni Mang Dario ang lahat, ang kanyang kahirapan, ang mga taong tinulungan niya at ang aral na natutunan niya tungkol sa tunay na yaman. Hindi na ako sakim, sigaw niya. Hindi mo na ako kayang kontrolin. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang dibdib ng itim na tandang. Hindi na pula ang ningning ng mga mata nito, kundi malinaw at payapang liwanag. Sa huling salpok, tumalo ng tandang at tinamaan ang nilalang na usok. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. At biglang, nawala ang anino. Tahimik ang gabi, bumagsak ang itim na tandang sa lupa. Dali-daling nilapitan ito ni Mang Dario. Ngunit sa kanyang pagyakap, unti-unti itong naglaho, naging alikabok na kumislap sa hangin. Isang mahinang tilawak ang narinig niya sa hangin, hindi malakas, kundi payapa. Malaya ka na, napaluha si Mang Dario. Sa wakas, natapos na ang sumpa. At nang sumikat ang araw kinabukasan, wala nang bakas ng dilim sa kanyang bakuran. Tanging bagong pag-asa at katahimikan. Ngunit sa kanyang puso, mananatili ang alaala ng tandang na minsang nagbigay sa kanya ng kayamanan at nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng buhay. Malapamanan ng liwanag. Matapos ang gabing iyon, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Mang Dario. Wala na ang anino, wala na ang kakaibang lamig sa hangin. Ang kanyang bakuran ay muli nang napuno ng normal na tilaok ng mga ordinaryong manok. Ngunit may naiwan. Sa gitna ng dating kulungan ng itim na tandang, may tumubong isang maliit na punla, hindi niya alam kung saan nanggaling. Sa bawat araw na lumilipas, mabilis itong lumaki hanggang sa maging isang matibay na puno. Isang umaga, habang naglilinis siya sa paligid, may mga batang lumapit sa kanya. Tay Dario, totoo po bang may mahiwaga kayong manok noon? Tanong ng isa. Ngumiti siya. Hindi mahiwaga ang manok, sagot niya. Mahiwaga ang aral na iniwan nito. Mula noon, hindi na siya nakilala bilang sabungerong may agimat na manok, kundi bilang taong handang tumulong at magbahagi ng biyaya. Ginamit niya ang natitirang yaman upang magpatayo ng maliit na paaralan sa baryo. Ang punong tumubo sa dating kulungan ay naging simbolo ng bagong simula.
Sa ilalim nito, madalas siyang umupo at magkuwento sa mga bata tungkol sa tamang paggamit ng swerte at kayamanan. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, may narinig siyang mahinang tilaok, malayo ngunit malinaw. Hindi ito nakakatakot, hindi ito malakas, ito'y tila paalala lamang. Ngumiti siya at tumingala sa langit. Salamat, bulong niya. At sa pagdampi ng hangin sa mga dahon ng puno, tila may isang maitim na balahibong kumislap sandali sa liwanag bago tuluyang matangin ang hangin. Hindi na muling bumalik ang anino, hindi na rin bumalik ang sakim na pagnanasa. Sa halip, ang naiwan ay kapayapaan. At doon nagtapos ang kuwento ng isang sabungerong minsang yumaman dahil sa isang mahiwagang manok. Ngunit higit na yumaman nang matutunan niya ang tunay na halaga ng puso. Mang Dario at ng mahiwagang itim na tandang ay unti-unti nang umabot. Yan ay ipinakita ang kanyang pagbabago, ang pamana ng liwanag at ang kapayapaan na naiwan sa kanya. Kupekto ng pangyayari sa baryo para ipakita kung paano nagbago ang buhay ng mga tao sa paligid niya at ang alaala ng mahiwagang tandang. Narito ang halimbawa. Ng itim na tandang, ilang buwan matapos ang huling laban ni Mang Dario, buhay na buhay ang baryo. Ang mga tao ay mas nagkakaisa at maraming bata ang natututo sa paaralang itinayo niya. Ang punong lumaki sa dating kulungan ng tandang ay naging sentro ng komunidad, isang lugar ng laro, pagtuturo at pagkukwentuhan. Madalas tanungin siya ng mga bata, "Kay Dario, totoo po ba ang mahiwagang manok?" Ngumiti siya at tumingin sa punong may malalawak na sanga. Totoo siya pero hindi sa anyo ng manok, paliwanag niya. Ang tunay na mahiwaga ay ang aral na iniwan niya, na ang kayamanan ay hindi lamang sa pera, kundi sa kabutihan at pagmamahal na ibinabahagi mo sa iba. Sa tuwing may mahirap na dumadaan sa baryo, agad nilang natatanggap ang tulong. Ang kwento ng itim na tandang ay naging alamat, isang paalala sa lahat na may kapangyarihan ang kabutihan at may pamana ang bawat bagay na iniingatan mo ng may puso. At kahit na ang tandang ay wala na, ang alaala at aral nito ay nanatili sa puso ng baryo at lalo pang tumibay sa bawat bagong henerasyon. Hindi bilang sabungero, kundi bilang taong handang tumulong. Ang punong tumubo sa dating kulungan ng itim na tandang ay patuloy na nagbigay ng lilim sa mga bata at matatanda. Ngunit isang umaga, habang nag-iikot sa bakuran, may napansin siyang kakaiba. Sa tabi ng punong lumaki mula sa kulungan, may isang maliit na itlog na nakatago sa damuhan. Hindi niya inakala na may maiwang tanda sa baryo, lalo na't matagal nang nawala ang mahiwagang tandang. Dahan-dahan niyang pinulot ang itlog. Mainit pa ito at tila may kakaibang kislap sa ilalim ng araw. Napangiti siya, ngunit may pakiramdam siyang hindi pangkaraniwan ang pangyayaring ito. Parang panibagong simula, bulong niya sa sarili. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nabuwang itlog at lumabas ang isang maliit na tandang. Itim rin ito, ngunit may kakaibang linya ng ginto sa pakpak at balahibo. Para bang ipinapaala nito na may iwan pa ring hiwaga sa baryo, isang paalala na sa bawat kayamanan at tagumpay, may kasamang responsibilidad at aral. Si Mang Dario ay tumingin sa punong lumaki sa dating kulungan, ngumiti at nilapitan ng bagong tandang. Alam niyang hindi ito para sa personal na kayamanan. Ito ay pagkataon para ituro sa bagong henerasyon ang kabutihan, tapang at tamang paggamit ng biyaya. Ang mahiwagang tandang ay muling magpapaalala sa baryo. Hindi ang pera ang tunay na sukatan ng tagumpay, kundi ang puso at kabutihang ipinapakita sa kapwa. At sa unang mahinang tilaok ng bagong tandang, kumalat ang mensahe sa hangin, isang bagong kabanata ng hiwaga at pag-asa para sa lahat. Ay naging simbolo ng aral na ito. Bagamat nawala na ito sa huli, naiwan ng alaala at mga aral na nagbago hindi lamang kay Mang Dario kundi sa buong baryo. Ang baryo ay naging mas maunlad at mas masaya. Ang punong tumubo sa dating kulungan ng tandang ay naging sentro ng pagtutulungan at pag-asa. Ang mga bata ay natututo sa kwento ni Mang Dario at sa mahiwagang tandang na nagsilbing paalala na ang kabutihan ay mas mahalaga kaysa anumang material na yaman. Sa bawat mahinang tilaok sa hangin, sa bawat simoy ng hangin na dumadampi sa mga dahon, at sa bawat ngiti ng mga bata sa baryo, ramdam ni Mang Dario ang kapayapaan. Alam niyang natagpuan niya ang kayamanan na hindi niya kailanman mabibili, ang tunay na kapayapaan ng puso. At sa wakas, nagpatuloy ang buhay mas payapa, mas makulay at mas puno ng aral.